Ang sakit ng kasukasuan, karaniwan nating naririnig yan, ano po? Pero lalo na sa ating mga lolo't lola. Pero alam niyo po ba na ang arthritis ay hindi lang isang sakit? Mahigit 100 uri pala ito. So magandang araw po muli sa inyong lahat. Ako ang inyong doktong at welcome sa Health Matters kung saan pinag-uusapan natin ang mga isyung pangkalusugan na mahalaga sa ating pamilya at sa ating komunidad. Ngayong episode po pag-uusapan natin ang arthritis. Ang mga uri nito, ano yung sanhi, paano gamutin at paano ito maiwasan o mapapagaan. Kasama po natin ang isang eksperto sa larangan ng orthopedic surgery, isang orthopedic surgeon and arthritis surgeon, Dr. Leo Anthony Franco. Doc Leo, magandang araw. Magandang araw, Doktong. Magandang araw din sa ating mga manonood. Masaya akong nakikibahagi sa pagtalakay natin tungkol sa arthritis. Isang kondisyon na madalas balewalain pero malaking epekto sa kalidad ng buhay. Okay, Doc Leo, madalas kapag sinabing may rayuma ako, iniisip ng mga tao arthritis na daw yun. Pero ano nga ba talagang ibig sabihin ng arthritis, Doc Leo? Tama ka, Doktong. Ang arthritis ay hindi lang rayuma. Ito ay grupo ng mahigit 100 sakit sa kasukasuan kung saan may pamamaga, pananakit at paninigas ng joints. Ang mga karaniwang uri ay osteoarthritis o degenerative type dahil sa pagtanda or overuse ng joints, rheumatoid arthritis, isang autoimmune disease, ibig sabihin ina-attack ng sariling immune system ang mga kasukasuan. Gout dahil sa pagtaas ng uric acid na nagiging kristal sa loob ng kasukasuan, ankylosing spondylitis na kadalasan ay sa gulugod at balakang. So, Doc Leo, hindi lang pala ito tungkol sa age, hindi lang tungkol sa edad, ano? Ibig sabihin, kahit bata pa tulad natin, pwede magkaroon, no? Lalo na kung may autoimmune component. Exactly. May tinatawag pa tayong juvenile arthritis na nangyayari sa mga bata, kaya mahalagang huwag ipagwalang bahala kapag may paulit-ulit na pananakit o pamamaga sa kasukasuan. Okay. So, Doc Leo, ano naman po yung mga dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng mga arthritis, lalo na tayo mga Pinoy? Maraming factors po, Doc, no? Isa diyan ay edad. Habang tumatanda, natural na nauubos ang cartilage na proteksyon ng buto. Mm. Obesity o sobrang timbang, dagdag stress sa joints, lalo sa tuhod at balakang. Genetics, may lahi o predisposition. Ang trabaho natin o lifestyle, mga trabahong paulit-ulit ang kilos, gaya ng pagbubuhat o pagyuko. Diet o pagkain sa mataas na purine tulad ng laman loob, sardinas, beer, ay nagdudulot ng gout. Autoimmune factors para sa rheumatoid arthritis, unknown trigger ito pero may kinalaman ng immune system. Oo, kaya pala Doc Leo 'no, sa mga kababayan natin tulad ng mga magsasaka, yung mga farmers o siyempre mga construction workers, madalas naririnig natin na may arthritis sila dahil pala sa overuse ng joints 'no? Tama. At dagdag pa riyan, maraming Pilipino ang nagkakaroon ng maling akala. Akala nila normal sa edad ang arthritis, pero hindi ito dapat tiisin dahil may mga paraan para mapagaan o mapigil ang paglala nito. So Doc Leo, paano natin naman malalaman kung arthritis na nga ang nararamdaman natin at hindi lang pala ito yung simpleng pagod o yung lamig sa tuhod? Good question, Doktong. No? Narito ang mga karaniwang sintomas. Una, pananakit at pamamaga sa kasukasuan, paninigas lalo na sa umaga o matapos magpahinga, pagkaroon ng limitasyon sa paggalaw. Sa ibang uri, may lagnat, panghihina at pagkapagod. Okay. At kung paulit-ulit naman o tumatagal ng more than 2 weeks, dapat na pala itong mapakonsulta sa isang orthopedic doctor. Tama. Mas maagang ma-detect, mas maganda ang resulta. Sa RA halimbawa, may tinatawag tayong window of opportunity. Kung maagapan, napipigilan natin ang pagkasirang kasukasuan. Okay. So Doc Leo, ano naman yung mga puwedeng gamot? Paano ginagamot ang arthritis? Depende po sa uri, no, Doc? Pero sa pangkalahatan, ang layunin ay bawasan ng sakit, kontrolin ang pamamaga at mapatinitili ang galaw. Mga gamot, pain relievers at NSAIDs gaya ng ibuprofen or naproxen, DMARDs para sa rheumatoid arthritis tulad ng methotrexate, leflunomide, biologic therapies, mas advanced na gamot para sa autoimmune arthritis, uric acid lowering medications tulad ng allopurinol para sa gout. Pangalawa, lifestyle at ehersisyo. So, kailangan natin ng regular, low-impact exercises tulad ng paglalakad, swimming, stretching, biking, no? Weight management, malaking tulong sa tuhod at balakang.
Siyempre ang balanced diet, iwas sa sobrang alat, matatabang pagkain at purine-rich foods. Physical therapy, tinuturuan ng pasyente ng tamang paggalaw at joint protection techniques. At siyempre po kung malala na, may surgical options din po tayo gaya ng joint replacements, Doc Leo. Tama po, oo, pero kadalasan last resort na ito. Marami tayong puwedeng gawin 'no, bago umabot sa operasyon, lalo na kung maaagapan natin ang sakit. So Doc Leo, marami rin palang mga Pilipino na gumagamit ng mga halamang gamot tulad ng ulasimang bato at yerba buena para sa rayuma. May mga comments po ba kayo rito, Doc? Magandang tanong, Doc. Ang ilang halamang gamot gaya ng ulasimang bato ay may anti-inflammatory properties. Sa katunayan, pinag-aaralan na ito ng mga eksperto mula sa UP at DOST. Pero paalala lang, hindi kapalit ng gamot na nireseta ng doktor ang herbal medicines or remedies. Pwede itong supplemental or dagdag basta may gabay ng health professional. Doc Leo, ano naman po ang mga paraan para makaiwas o mapabagal ang arthritis? May options ba tayo? Meron naman po, narito ang ilang practical tips. First, panatiling aktibo ang lifestyle natin. Iwasan ang matagal na pag-upo o pagtayo, kumain ng tama, dagdagan ng prutas, gulay, isda at calcium-rich foods. Uminom ng sapat na tubig, bawasan ang timbang kung mabigat tayo o sobra, magpatingin agad sa doktor kung may mga sintomas ng pananakit o pamamaga. Siyempre, higit sa lahat, no? Huwag matakot humingi ng tulong. Marami po tayong mga government clinics, at siyempre government hospitals, at senior citizen programs na nagbibigay ng libreng check-up at libreng edukasyon tungkol sa arthritis. Ang arthritis ay hindi dapat katakutan, lalo na kung maagang natutugunan tulad ng nasabi ni Doc Leo. Sa tamang gabay ng doktor, ehersisyo at balanseng pamumuhay, maaari pa rin tayong maging masigla at maging aktibo. Tama, Doktong. Ang mahalaga ay huwag ipagsawalang bahala ang sintomas. Ang maagang pagkilos ay susi sa mahabang buhay na walang sakit sa kasukasuan. Maraming salamat, Doc Leo. Pero bago tayo tuloy magpaalam sa ating mga nanonood, narinig po natin yung mga simptomas. Kung meron po yung mga pasyente at nakikinig po sa atin, saan kanila pwedeng dalawin? Dito po sa BGH, meron po kaming arthritis clinic, no? At saka geriatric clinic sa outpatient department. Meron rin akong private clinic sa St. Louis University at saka Pines Hospital. Okay, at sa ating mga manunood, tandaan po natin sa kalusugan, walang edad ng pag-alaga sa sarili. Ako po muli ang inyong doktor at ito ang Health Matters ng Baguio Chronicle. Hanggang sa susunod na usapang pangkalusugan para sa mas malusog, mas masayang Pilipino.